Si Leonardo Watch ay walang iba kundi isang talunan, walang silbing lalaki na literal na walang kinalaman sa kanyang pangalan at nagnanais ng mas mahalaga sa kanyang buhay. Araw-araw siyang nagdadasal sa Diyos sa pag-asang biyayaan niya siya ng isang uri ng lihim na kakayahan, na mapapansin siya ng mga babae kahit minsan, para wakasan niya ang kanyang mahirap at malungkot na pag-iral tulad mo, or kahit na ibigay sa kanya ang isang espesyal na superhero power para maging high value man siya. Si Leonardo ay nakatira sa gitna ng kawalan at hindi nakikipag-usap sa sino man sa loob ng maraming taon, ngunit namimiss niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae at sumulat ng mga liham sa kanya, na nagsasabing bibisitahin siya nito at magiging kapatid na nararapat sa kanya. Pagkatapos, nakita natin si Leonardo na dumating sa modernized na syudad, isang magandang concrete jungle na walang agarang banta, hanggang sa isang araw, ang buong lungsod ay napawi ng mga higanteng meteor mula sa langit, na sum-iris sa lungsod. Hindi niya alam, ang mundo ni Leonardo ay nakakaranas ng sci-fi collision ng dalawang mundo, na nagpasabog sa syudad at naging bagong syudad, or kung hindi man ay kilala sa anime bilang Hell sa Limslot. Ang ibang mundong ito na bumangga sa Earth ay pinangalanang Beyond or ang Underworld, at ang mga dayuhan mula sa lugar na iyon ay nagsasabi na ang kaganapan ay kasing gulo para sa kanila tulad ng para sa mga tao. Bumagsak sila mula sa langit at nagsimulang magpasabog ng mga missile at tinatapos ng mga halimaw ang mga tao. Walang makakapigil sa kaguluhan, na nangyayari sa harap mismo ng kanilang mga mata, ngunit dahil sa rebolusyong ito, gusto ng mga regular na tao na maging mga superhero freaks tulad nitong cool-looking sniper lady or itong pogi na may puting buhok na ninja, na sinisikap ni Leonardo na maging tulad nito dahil wala siyang ibang gusto kundi maging isang makapangyarihang bayani para maging sulit ang kanyang buhay. Ngunit alam niyang siya ay isang lalaki na mahinang talunan, kaya sinubukan niyang kalimutan ang lahat ng ito at manatili na lamang sa kanyang 9 to 5 na araw na trabaho bilang isang photographer. Nang magbanggaan ang dalawang mundo, wala talagang nakakaalam kung bakit ito nangyari or kung ano ang naging sanhi nito, ngunit ang kakaibang pagbangga ay nag-uugnay sa dalawang mundo, at ang Hell sa Limslot ay naging lungsod ng kaguluhan, kung saan naninirahan ang mga tao at magkatulad na mga nilalang. Sa parehong oras, ang pamilya ni Leonardo ay bumibisita sa syudad sa pag-asa na makahanap ng lunas para sa mga binti ng kanyang kapatid, ang ibig kong sabihin ay ang kapansanan ng kapatid niyang babae. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang Diyos mula sa beyond sa harap nila at nagtanong kung sino ang matitira hanggang sa huli, at ipinaliwanag na gusto nitong kunin ng isa sa magkapatid ang kanyang mga mata, na magbibigay sa mahinang talunan na ito ng kakayahang itali ang kanyang sarili sa Diyos, kaya't makikita at maitatala ng Diyos ang lahat ng mga pangyayaring magaganap sa makasaysayang sandali nitong banggaan ng mga mundo. Sinabi ng kapatid ni Leonardo na si Helen na kaya nitong ibigay ang mga mata sa kanyang kapatid, ngunit dahil dito, nabulag ang kanyang kapatid dahil ito ang halaga ng pagbibigay sa kanya ng mga makapangyarihang mga mata na ito. Pero mas nagalit ngayon si Leonardo, dahil ang kawawang kapatid niya ngayon ay higit pa sa dati at mas lalo pang nagkapansanan. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos na mayroon na siyang mga cool at nakakatakot na mga mata na may kasamang ilang sinaunang anime sound effect, at mayroon na siyang kakayahang makita ang lahat. Ang paglipat ay nagdulot kay Leonardo ng labis na sakit, at tumagal siya ng 3 linggo upang masanay sa mga bagong mata na ito, ngunit nagawa niyang mabuhay sa pamamagitan nito. Pagkatapos noon, nagpasya siyang pumunta sa Gotham na isang lungsod sa pag-asang makahanap ng lunas na magbibigay daan sa kanyang kapatid na bulag at may kapansanan na makakita at makalakad muli. Dumating siya sa Hell sa Limslot at nagpasya na magtrabaho bilang isang freelance na mamamahayag, ngunit dahil siya ay isang talunan, halos hindi niya kayang punan ang kanyang tiyan. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakita namin siyang nakaupo sa diner ni Vivian at nakikipag-usap sa kanya, bago siya naawa sa kanya dahil siya ay isang talunang lalaki, kaya binigyan niya siya ng isang libreng burger na makakain bilang kapalit ng paghuhugas. Sa sandaling iyon, isang supersonic speed monkey ang tumalon sa harap niya at nag-zoom palayo gamit ang kanyang camera. Nakita ito ni Leonardo sa slow-mo salamat sa kanyang mga mata, at nagsimulang tumakbo para habulin ang magnanakaw sa mga lansangan. Pagkatapos nito, nabubuhay siya sa sunod-sunod na mga pagkakataon habang ang isang armadong pagnanakaw ay isinasagawa sa kanyang tabi ng isang dayuhan, at ang putok mula sa kamay nito ay nagpapadala sa kanya at sa unggoy na lumilipad sa harap mismo ng lalaking ito na may pilak na buhok na si Zafrin Fro ng Libra, na isang organisasyon ng mga vigilante na binubuo ng mga taong may superhuman na kapangyarihan.
Si Zap pala ay naghahanap ng isang lalaki na nagngangalang Johnny Landes na dapat ay sumama sa kanila at kamukhang kamukha ito ni Leonardo. Nagpa siya si Leonardo na samantalahin ang hindi pagkakaunawaan na ito, at sinundan siya sa kanyang base at nahuli nang malaman nila na hindi siya ang tamang lalaki. Iniisip ni Leonardo na kung magkakaroon ng mahiwagang lunas na makapagpapagaling sa kanyang kapatid, dapat itong itago sa isang lugar kung saan ang malalakas na organisasyon lang tulad ng Libra ang makaka-access. Matapos mahuli, humingi siya ng paumanhin at sinubukang ipaliwanag ang kanyang motibo, ngunit sa sandaling iyon ay nagsimulang may palabas ang balita, at ipinakita nito na hinuhuli ng pulis ang dayuhan na magnanakaw mula kanina. Ngunit biglang, isang figure ang lumabas sa katawan nito at hinampes ang lahat ng tao sa paligid niya, at ang channel ay lumipat sa isang katakot-takot na lalaki na kilala bilang si Fento, na nagsasabing isa siya sa nagpakilalang 13 hari ng lungsod na ito at mukhang isang cheap joker mula sa Batman. Sinabi niya na siya ay nagpakawalan ng isang demonyo na tinatawag na Yogo sa 2 piraso, at ang mga kinatawan ng sangkatauhan ay dapat mahanap ang iba pang kalahati nito bago gawin ng demonyo, maliban kung nais nilang masira ang lungsod. Binigyan niya sila ng klon na may magbubukas na gate kada ilang minuto, at ang kalahati ng demonyo ay magpapakita at sisirain ang lahat sa paligid nito bago mawala. At sa sandaling iyon, nagsimulang lumiwanag ang unggoy na kumuha ng kamera ni Leonardo, at ang kalahati ng demonyo ay nagpakita at sinira ang gusali ng opisina. Pagkatapos ng pag-atake, kinuha ni Zap si Leonardo at tinanong kung siya ay isang ahente ni Fento, ngunit ang kanyang kasamahan na si Chain ay tumalon at ipinaliwanag na nagpa siya si Claus na protektahan siya, na nangangahulugan na siya ay isang mabuting tao. Napagpasyahan niya na ang tarangkahan ng demonyo ay dapat na nasa unggoy, at sinimulang habulin ito habang tumatalon ito mula sa gusali. Napansin ni Claus na nakita ni Leonardo ang napakabilis na pag-atake na iyon at nagtanong kung ito ay salamat sa kanyang mga mata, at sinimulan niyang ipaliwanag ang lahat mula sa kung paano niya nakuha ang mga ito. Isinusumpa niya ang kanyang kaduwagan at kung paano ito humantong sa pagkabulag ng kanyang kapatid, ngunit pagkatapos ay tumalon ang mga pulis gamit ang kanilang mga helicopter at pinutol ang kanyang kwento. Ipinadala nila ang kanilang mga robot sa labanan at sinubukan silang arestuhin sa pamamagitan ng paglalagay ng buong kaguluhan sa Libra, ngunit nagpa siya si Claus na harapin ito ng mag-isa at hiniling kay Leonardo na sumali sa kanilang organisasyon, kapalit ng kanilang tulong sa pagkamit ng kanyang layunin. Pagkatapos, lumakad siya pasulong upang ipakita ang kanyang malakas na grid-style na Blood Martial Arts Form 11, twist ang storm technique na nagpapatibay sa kanyang dugo at naghihiwa sa lahat ng nasa paligid niya sa isang twister. Pagkatapos ay sinabi niya kina Leonardo at Zap na tapusin na ang plano ni Fento. Pareho silang sumakay sa scooter ni Leonardo at nagsimulang makipagkarera patungo sa unggoy. Sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Leonardo na hindi niya akalain na ang tarangkahan ay nakatanim sa unggoy dahil hindi ito nahati tulad ng nakita nilang tulisan kanina. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Chain, na nagsasabing papunta na ang unggoy, at malapit nang muling magpakita ang gate, kaya dapat silang mag-ingat. Habang sinasabi niya iyon, ang highway at ang mga gusali sa kanilang paligid ay nasira, at si Leonardo ay bumagsak sa harap ng kanyang paboritong kainan, na ngayon ay wasak na. Nakita niyang buhay pa si Vivian at ang kanyang ama sa ilalim ng gumuhong mga durog na bato, at nagpas siyang magseryoso sa pagwawakas sa kalokohan na larong ito. Tumayo siya at nagsimulang maglakad pasulong, habang ang unang kalahati ng demonyo ay tumalon sa kanyang harapan at naghahanda sa pag-atake, ngunit bago siya mapinsala, pinoprotektahan siya ni Zap sa pamamagitan ng kanyang sandata. Pagkatapos ay sinabi ni Zap sa kanya na gusto niya ang determinadong tingin sa kanyang mukha at iniabot sa kanya ang isang pistol, at naghahanda na gamitin ang kanyang sariling espesyal na martial arts habang humarap ang demonyo patungo sa unggoy. Ang kanyang fighting style ay tinatawag na Star-Style Blood Arts Blade Form No. 1 Blade of Flame, na nagpapatibay sa kanyang dugo sa isang matalim na blade. Pagkatapos ay ginamit ito ni Zap upang hatiin ang demonyo sa kalahati at hinayaan si Leonardo na tumakbo patungo sa unggoy, bago pinasabog ang demonyo gamit ang isang lambat ng apoy gamit ang kanyang 7th Hell Technique. Sa kabilang banda, ginagamit ni Leonardo ang kanyang mga mata upang mag-zoom in at matukoy ang isang pulgas sa unggoy na may tarangkahan na nakatanim, at inatake ito ng may makadiyos na katumpakan salamat sa kanyang mga mata. Dahil dyan, sinira niya ang mga plano ni Fento at nagtagumpay na iligtas ang lungsod sa kanyang pinakaunang misyon bilang miyembro ng Libra.
Matapos harapin ang insidenteng ito, bumalik siya sa Vivian's Diner, na tila nag-ooperit-peren mula sa mga guho nito, at sinabi na kailangan pa niyang maghugas ng pinggan gaya ng ipinangako niya. Bukod doon, nauwi rin siya sa pakikipagkaibigan sa supersonic na unggoy. Pagkalipas ng ilang linggo, nakita namin si Leonardo na nagmamaneho sa magulong lungsod na ito, nagtatrabaho bilang isang pizza delivery boy. Ang kanyang unang order para sa araw na ito ay tila para sa isang maganda na vampire hunter na ipinangalan ang order kay Zap, at ang kanyang address ay tila isang hindi masyadong pampamilyang lugar. Pagkatapos gawin ang paghahatid, nagsimulang tumakbo si Leonardo dahil alam niyang iinisin siya ni Zap sa natitirang bahagi ng araw. Ito ay totoo kapag ang lahat ng kanyang paghahatid ay napunta sa kanya, ngunit sa iba't ibang lugar sa lungsod. Pagkatapos magsaya, sinabihan ni Zap si Leonardo na ihatid siya sa kanyang apartment, kapalit ng pangako niyang hindi na siya guguluhin muli sa araw na iyon. Sumang-ayon si Leonardo, at nagsimula silang magmaneho papunta sa kanyang lugar. Ngunit sa kanilang paglalakbay, napansin ni Leonardo ang isang kakaibang lalaki na may dalawang alien na nagpupuslit ng mga katawan ng tao, na tila gumagamit ng high-level na stealth magic upang itago ang kanilang sarili bilang isang negosyong dry cleaning. Nakikita sila ni Leonardo salamat sa kanyang mahiwagang mga mata, at sinubukang lumayo sa pag-asang hindi mahuli sa gulo. Sinabi niya kay Zap ang tungkol sa kanyang nakita, at hinayaan siyang maglagay ng kadena pagkatapos nila. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanilang scooter ay inatake ng disguised alien na nagsasabing walang dapat makakakita sa kanilang pagnanakaw, at magiging isang malaking isyu para sa kanila kung ang balita tungkol sa kanilang tunay na negosyo ay lumabas. Binuhat niya si Leonardo para maputol niya ito, at makita kung paano niya nakita ang kanilang spell at iniwan si Zap para masawi. Ngunit bago siya makalayo, nagawa ni Zap na maglagay ng kaunting dugo sa damit ni Leonardo at sinabihan si Che na sundan sila. Bumalik sa van, binuksan ni Leonardo ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na nakatali sa harap ng mga mandurukot. Tinanong niya sila kung ang mga tao sa mga bag ay buhay pa, at sinabi nila na sila ay iligal na dinadala bilang vacuum-sealed na pagkain para sa pagiging bago. Lumapit ang alien na nagsagawa ng stealth magic, at tinitingnan ang mga mata ni Leonardo para malaman kung paano niya nagawang makita ang kanyang spell, at nalaman niyang mayroon siyang pinakamahalagang mata ng Diyos na nakakakita ng lahat. Sa kabilang banda, nakikita namin ang vice leader ng Libra na si Steven, na tumatawag sa telepono habang nagrereklamo siya tungkol sa pagkawala ng kanilang target. Samantala, sinabi ng alien kay Leonardo na hindi na siya makapaghintay na tapusin siya, pagkatapos niyang tapusin ang kanyang trabaho upang makita kung ano pa ang nasa loob niya. Habang papunta sila sa Beyond, iniisip ni Leonardo kung ano ang magagawa niya para makatakas mula roon at nagpas siyang gamitin ang mga espesyal na kakayahan ng kanyang mga mata. Ginamit muna niya ito para ipakita ang kanyang projection sa mga alien sa van, at pinatingin sa kanila ang unggoy na sumasayaw sa kanyang harapan. Ito ay talagang nagpapagalit sa kanila, at nagpasya silang tapusin siya. Pero kapag nasa field of view na sila, ginagamit ni Leonardo ang ibang kakayahan niya, na nagpapalit ng tingin sa isa't isa at nagpapaduwal, dahilan para mabangga ng driver ang van. Kasabay nito, nakita namin si Che na pumunta sa ospital upang tingnan kung ayos lang si Zap, at sinabi ng doktor na may kakaibang nangyari sa kanya dahil sa tuwing susubukan nilang magsalin ng dugo, nawawala ito. Ipinadala niya ang impormasyong ito kay Claus, at sinabi niya na si Zap ay isang henyo at sinusubaybayan niya ang mga mandurukot, sa pamamagitan ng pagpapalawak ng napakanipis na linya ng dugo mula sa kanyang katawan hanggang sa dugo na iniwan niya kay Leonardo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sundan ang trail sa pinakamabilis niyang bilis sa sandaling sindihan ito ni Zap. Samantala, naghahanda siyang sundan ang signal ng GPS nito sa kanyang Batmobile kasama si Steven at ang butler nitong si Gilbert. Gaya ng plinano, sinindihan ni Zap ang blood trail gamit ang kanyang lighter at sinundan ito ni Chain sa napakabilis na bilis gamit ang kanyang werewolf jeans, at lahat sila ay nakarating sa tamang oras upang iligtas si Leonardo habang nabangga niya ang van. Nakipaglaban si Steven sa halimaw ng van gamit ang kanyang Esmeralda blood freeze technique, habang si Claus ay nakikipaglaban sa mga mandurukot gamit ang Form 111 Lance of Annihilation, at sinisira ang kanilang mga hindi makamundong sarili. Pagkatapos nito, hinuli nila silang lahat at iniligtas ang 19 na nawawalang tao, na nagtapos sa kasong ito.
Sa kabilang banda, nakikita natin si Leonardo na nababalot ng lahat ng mga bendahe mula sa kanyang mga pinsala, habang pinupuri siya ni Steven sa pagpapaliwanag sa stealth magic na ito, at sinasabi sa kanya kung paano ito nagdulot ng matinding kaguluhan sa magkabilang mundo. Habang iniisip ang lahat ng ito, iniisip ni Leonardo kung ito ba ang dahilan kung bakit buong araw siyang nakasama ni Zap upang hindi siya mapahamak dahil sa kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay tinawag siyang mahina dahil sa pang-iinis pa rin sa kanya. Pagkaraan ng ilang linggo, nagsimulang gumaling si Leonardo, at sinabihan siya ng doktor na manatili sa ospital ng ilang araw pa para makapagsagawa sila ng ilang pagsusuri at matiyak na ayos lang siya. Ginagamit ni Leonardo ang oras na ito para maglakad-lakad sa ospital, at sa huli ay nakahanap siya ng sementeryo sa likod ng ospital. Sinabi niya na ito ay isang medyo masakit na biro, sinadya, ngunit pagkatapos ay may isang may yellow na buhok na babae ang nagsimulang tumawa, at tumingin siya sa kanyang gilid upang makita siyang nakaupo sa isang istruktura. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang White, at tila kilala niya kung sino si Leonardo. Tinanong niya ito kung gusto niyang maging kaibigan niya at sinabing isa talaga siyang multo. Nang marinig ito, kinunan siya ng larawan ni Leonardo at nahuli ang kanyang kasinungalingan. Nagsisimula siyang tumawa at tumalon pababa, at pareho silang naging magkaibigan. Nagkaroon na pala siya ng sakit mula nang magkabanggaan ang dalawang mundo, at na-stock sa ospital nitong nakaraang 3 taon. Nakakaramdam si White ng labis na pagkabagot na tanging ang kanyang kapatid na lalaki ang nakakausap, at natutuwa na sa wakas ay nagkaroon ng isang kaibigan tulad ni Leonardo. Sa kabilang banda, feeling blessed din si Leonardo na nakipagkaibigan sa isang cutie na tulad niya. Pagkaraan ng ilang araw, na-discharge si Leonardo at bumalik sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Isang araw, nagising siya nang may lumilipad na ibon sa kanyang mukha sa loob mismo ng kanyang silid. Iniisip niya kung saan ito nanggaling bago tumingin sa gilid niya, at napagtantong nawawala ang buong pader. Pumasok ang kanyang kontratista at ipinaliwanag na nagpasya siyang gawing marangyang hotel ang property, at ayon sa forced eviction clause sa kanyang kontrata, mayroon siyang 40 segundo upang umalis dala ang kanyang mga gamit bago niya siya paalisin sa pamamagitan ng puwersa. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, tumungo si Leo sa opisina ng Libra at nahihirapan sa kanyang schedule ng pagtulog. Iminumungkahi ni Steven na kunin niya ang mga ito sa kanilang pagtaas ng mga pagpipilian sa sweldo, ngunit tumanggi siya, at sinabing tatanggapin niya lamang kung ano ang kanyang pinagtatrabahuhan. Maya-maya, pumasok si Zap at umupo sa ibabaw ni Leonardo na may kaunting dugo sa mukha. Ipinaliwanag niya na nakipag-away siya sa ilang hooligan na bigla ang lumapit sa kanya. Pinutol niya ang kanyang leeg, ngunit sinugod pa rin siya ng lalaki, na medyo ikinagulat niya. Nagtataka siya kung paano ito nagawa ng isang tao, at sinabi ni Steven na marahil dahil ito sa paggawa ng kamakailang gamot na kanilang pinag-aaralan na tinatawag na Angel Scale. Ito ay isang sintetikong gamot na maaaring pansamantalang baguhin ang pisyolohiya ng isang tao, at bigyan sila ng ilang nakakabalisa na lakas at kapangyarihan. Ito ay talagang mahal at may ilang mga kasuklam-suklam na plots. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Chain ang isang recording na ginawa niya ng lihim na nagpapakita ng isang tao na nagbabago sa isang malahalimaw na nilalang at nagtatangkang pumaslang sa isang pangulo. Ipinaliwanag niya na ang video ay mula sa labas ng mundo, at natatakot sila na maaaring may nagpupuslit ng gamot sa labas ng Hell Salim slot. Nang makita ito, sinabihan ni Steven si Chain na alamin kung ano ang iniisip ng mga mandurumog tungkol sa sitwasyon, at sinabihan si Zap na kumuha ng higit pang impormasyon mula sa mga dealer. Pagkatapos nito, bumaling siya kay Claus at tinanong kung okay lang ba siya dito, ngunit mukhang abala siya sa paglalaro ng ilang online na alien chess-like game na tinatawag na Proud Fair. Samantala, ang unggoy ay tumitingin kay Zap at nagpahiwatig na si Leonardo ay hindi makahinga sa ilalim ng kanyang sarili, na ginawa siyang bumangon at iniisip kung siya ay buhay pa. Sa pamamagitan nito, lahat sila ay bumangon at tumakbo sa paligid ng bayan upang mang-alap ng higit pang impormasyon sa kasong ito, ngunit nauwi na walang nakuha. Nang walang ibang mapupuntahan, nagpasya si Claus na gamitin ang kanyang mga koneksyon sa underworld para makakuha ng lead, at para dito, nagpasya siyang humingi ng tulong sa isa sa mga nangungunang mob boss ng Beyond Dawn. Bago siya pumunta sa kanyang lugar, lumabas siya para sunduin ang isang miyembro ng Libra na nagngangalang KK, na tinambangan ng ilang tao kamakailan. Kinuha siya ni Claus, pinunan ang sitwasyon, at sinabihan siyang samahan siya kasama si Gilbert sa bahay ng Don.
Nang makarating na sila, nagulat sila nang makita si Proud Fair Grandmaster Olchenko na nakatayo sa labas ng bahay ng Don. Sinubukan ni Claus na sabihin sa lalaki na ito ay isang mapanganib na lugar, ngunit siya ay desidido na hamanin ang kasumpa-sumpa na Don sa isang laro at mapanalunan ito. Sinabi ni KK na sa normal na mga pangyayari, ang isang tulad ng Don ay hindi kailanman magpapasaya sa kanila, ngunit siya ay tila isang balisa na tagahanga ng Proud Fair at nag-set up ng isang panuntunan kung saan siya ay magbibigay ng isang hiling ng sinumang makakatalo sa kanya. Nang magkaharap sila ng Don, sinubukan siyang hikayatin ni Claus na tanggihan ang hamon ni KK dahil isa siyang malaking asset sa sangkatauhan, at ang pagkawala sa kanya ay talagang hindi patas. Ngunit bago siya makapagsalita ng iba pa, sinabi ni Olchenko na napakawalang galang sa kanya na ipagpalagay na matatalo siya at naglakad patungo sa Don upang simulan ang laro. Ngunit bago siya pumunta, iminumungkahi ni Claus na kalimutan niya ang tungkol sa pagsubok na i-checkmate ang mob boss, ngunit hindi ito pinansin ni Olchenko at sinabing naroon siya upang manalo. Pagkatapos nito, pinalawak ng Don ang ibang dimensyon na tanging siya at si Olchenko ang nasa loob nito, at sinimulan nila ang kanilang laro. Sinabi ni Olchenko na nangangailangan siya ng mga sand at ang nuclear para sa kanyang bansa, at hinihiling na ang mga taong nakakita sa kanya na pumasok sa loob ay dapat na itapon, habang tinutukoy sina Claus at KK. Tinanggap ito ng Don, at sinabing kakailanganin niyang maglaro ng isang laro na hindi bababa sa 10 oras ang haba. Sa panahong ito, kung mapapanatili niya ang kanyang katinoan ng hindi matatalo, itutulak ang isang draw, or manalo sa pamamagitan ng pag-checkmate sa kanya, kung gayon siya ay maituturing na panalo. Ngunit kung matalo siya, kukunin ng Don ang natitirang bahagi ng kanyang buhay para sa kanyang sarili. Sumang-ayon si Olchenko, at nagsimula ang kanilang laro. Sa labas, sinabi ni KK na si Olchenko ay maaaring makalabas ng buhay dahil siya ay isang grandmaster sa laro, at kahit na si Claus ay nagawang makalabas doon ng 4 na beses na. Ngunit sinabi niya na sa lahat ng mga oras na iyon, halos hindi niya nagawang ihinto ang laro para sa inilang oras, at ni minsan ay hindi siya nanalo laban sa Don. Ang laro ay nagpatuloy sa loob ng 9 na oras at 58 minuto, ngunit si Olchenko ay na-checkmated ng Don at itinapon sa labas ng laro upang banggitin na para siyang isang brain-dead na zombie. Nalaman niyang mahigit 100 taon nang naglalaro ng laro ang Don, at walang paraan na matatalo siya ng isang tao. Pinasalamatan siya ng Don para sa magandang laro, at pagkatapos ay nagpa siya na tuparin ang kanilang kontrata sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang utak, ngunit tumalon si Claus at pinigilan siya. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang walang modo na pag-uugali, at humiling na itigil ng Don ang pagpaslang kay Olchenko hanggang matapos ang kanilang laro. Sinabi ng Don na hinding-hindi niya ito tatanggapin mula sa iba, ngunit dahil sa pagiging dating magkaibigan, papayagan niya ito at sinabing kailangan niya itong aliwin sa isang laro sa loob ng 79 na oras kung gusto niyang iligtas niya ang buhay ni Olchenko. Sumang-ayon si Claus at pumasok sa dimensyon ng laro upang simulan ang kanilang laro. Habang ginagawa ito, hinihiling din ng Don ang iba pa niyang mga kahilingan, at sinabi ni Claus na gusto niya ang lahat ng impormasyon sa paligid ng angle scale na gamot at ang pamamahagi nito. Sinabi ng Don na tutuparin din niya ang kahilingan kung siya ay manalo, draw, or matigil sa laro sa loob ng 79 na oras at sinimulan nila ang laro. Habang naglalaro, iniisip niya kung anong klaseng lalaki si Claus na handang ilagay ang kanyang buhay sa linya para sa mga estranghero. Sa tuwing lalapit siya sa kanya, gusto niya ng impormasyon tungkol sa isang bagay na nagbabago sa kapalaran ng mundo, tulad ng gamot na ito. Sinabi niya kay Claus ang tungkol sa kahilingan ni Olchenko na itapon siya, at tinanong kung karapat-dapat pa ba siyang iligtas. Ngunit sinabi ni Claus na ang mga tao ay mahina at gumagawa ng masasamang desisyon dahil sa kahinaang iyon, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hinahayaan niya ang kanilang mga desbentahan na timbangin siya at ang kanyang mga pagpapahalagang moral din. Ang laro ay nagpapatuloy ng maraming oras, at sa wakas, pagkatapos ng 79 na oras, pinalabas ng Don si Claus at pinipigilan ang kanyang pagtatapos sa bargain sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng lahat ng impormasyon, at pagligtas sa buhay ni Olchenko. Ipinadala ni KK ang impormasyong ito kay Steven, at pinamamahalaan ng Libra na itigil ang gamot sa isang gabi. Makalipas ang ilang araw, nakita namin si Leonardo na sumasakay ng tren para makarating sa opisina. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya ang isang lalaki at nakipag-usap sa kanya tungkol sa uri ng mga nilalang na nakatira sa Hell sa Limslot.
Ipinaliwanag niya na may humigit kumulang 25% ng mga tao sa lungsod, na may 50% ng populasyon ay mula sa kabila. Ang iba pang 20% ay binubuo ng mga bagay na walang nakakaalam kung ano sila, at ang natitirang 5% ay binubuo ng mga taong hindi nakikita sa pamamagitan ng normal na mga mata, at itinuturing na talagang mapanganib. Sa 5% din pala ang lalaking ito. Pagkatapos nito, bumaba si Leonardo sa tren at ginawa ang kanyang negosyo gaya ng dati at nagpunta sa isang bar kasama si Claude at ang iba pa, na naroon upang batiin ang ilang iba pang miyembro ng organisasyon. Nag-chill out sila at nag-enjoy sa kanilang oras, at tinanong ni Claude si Leonardo kung ano ang nangyari sa kanya mula noong huling insidente. Ipinaliwanag ni Leonardo na nasanay na siya sa trabaho, habang ang ilan sa mga malilim na aspeto nito ay mahirap pa ring maunawaan para sa kanya. Pagkatapos ay idinagdag niya na ngayong araw lang, nakakita siya ng ilang tao na nagbigay ng maliwanag na pulang ilaw na hugis pakpak, at ito ang dahilan kung bakit ang lahat ng naruroon ay huminto sa kanilang mga ginagawa at lumapit kay Leonardo. Kumuha si Steven ng pulang papel at tinanong kung ang ilaw na iyon ay ang parehong lilim, at kinumpirma niya ito, na ginagawang hindi komportable ang lahat doon. Ipinaliwanag ni Zap na ang mga taong iyon ay tinatawag na mga bloodbreeds, or mga vampira gaya ng pagkakakilala natin sa kanila. May posibilidad silang uminom ng dugo ng ibang mga nilalang, at ang mga tao ay tila ang kanilang paboritong inumin. Karaniwan, hindi sila makikita or malalaman ng mga tao ang kanilang tunay na ugali. Hindi rin sila lumalabas sa anumang mga camera or recording, kaya mahirap mang-alap ng impormasyon tungkol sa kanila. Ngunit salamat sa mga mata ni Leonardo, maaari nilang baguhin ang lahat ng iyon at sa wakas ay magtagumpay sa labanang ito. Matapos sabihin iyon, lahat sila ay nagtataka kung kailangan nilang tawagan ang sikat na vampire hunter na si Blitz, at pagkatapos ay mag-alala na baka dumating pa rin siya, dahil sa kung gaano siya kabalisa sa pagpaslang ng mga bloodbreeds. Pagkatapos nito, pumunta sina Zap at Leonardo sa airport upang tanggapin ang kasumpa-sumpa na panauhin, at ipinaliwanag ni Zap na si Blitz Abrams ay binansagan na Lucky Abrams dahil sa kanyang nakakamangha na swerte. Isa talaga siyang matalinong detective at vampire hunter, at dahil doon, daan-daang sumpa ang ginawa ng mga vampira sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang malakas na swerte, ang mga sakuna na sinadya upang saktan siya ay lumilihis sa pinakakamangmang na paraan at kadalasang nauuwi sa mga isyu para sa mga tao sa kanyang paligid. Ang masaklap pa nito, tila hindi niya napapansin ang katotohanan ito at patuloy na iniisip na normal lang ang lahat. Sa sandaling iyon, nakita namin si Blitz na naglalakad palabas ng airport nang may bumagsak na eroplano sa likuran niya at nagliyab. Pagkatapos nito, nakasalubong niya sina Zappo at Leonardo sa kalsada, at naging sanhi ng isang truck na mabangga ng isang malaking alien, at isang malaking piraso ng salamin ang lumipad palabas at na-stuck sa bungo ni Zap. Lumapit si Blitz sa kanila at sinabi na ang lungsod na ito ay mapanganib, at balisa gaya ng dati at binati silang dalawa bago binuhat si Leonardo at pumunta sa opisina upang salubungin si Claude at ang iba pa. Tila pinahahalagahan siya ni Claude at iniisip siya bilang kanyang tagapagturo, habang ang iba ay iniisip siya bilang isang sakuna na henyo. Matapos sabihin ang kanyang mga pagbati, naglabas siya ng malita at ipinakita ang isang kamay sa loob nito na tila may hawak sa isang papel. Sinabi niya kay Leonardo na tingnan ito gamit ang kanyang mga mata, at ipinaliwanag na ang papel ay tila naglalaman ng mga pangalan ng 13 Elder. Ipinaliwanag pa niya na ang 13 Elder ay tumutukoy sa 13 pinakamalakas na blood breeder na may natatanging kapangyarihan, at itinuturing na nasa tuktok ng kanilang sistema ng pagraranggo. Ang kanilang organisasyon ay nakatagpo lamang ng isa sa kanila sa lahat ng kanilang buhay, at ito ay nagkakahalaga ng maraming buhay upang makakuha ng kaunting impormasyon sa papel na iyon. Para sa mga vampira, sagrado ang kanilang mga pangalan, at masasabi ng isang tao na tatakan sila minsan at para sa lahat. Si Leonardo ay tumingin at nakakita ng ilang mga karakter, ngunit pagkatapos ay nagsimulang lumiwanag ang kanyang paningin at nakaramdam siya ng sakit sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito, pumunta sila sa gitna ng lungsod na tinatawag na God Central, at dadalhin tayo nito sa pinakamababang punto sa mundong ito na pinakamalapit sa Beyond. Iniisip ng mga tao na ang 13 Elders ay naninirahan sa hukay na iyon na tinatawag na Eternal Nothingness, at gusto ni Blitz na kumpirmahin ni Leonardo kung iyon ang kaso or hindi.
Si Leonardo ay tumingin sa ibaba, at ang lahat ng impormasyon ay nag-overload sa kanyang mga mata at utak hanggang sa ang kanyang paningin ay pumutok, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang dumuyugo. Bumagsak siya at sinabing hindi niya ito kayang tignan ng 10 segundo or 20 segundo, dahil ang buong lugar ay natatakpan ng pula, na pinapansin kung paano ito napuno ng mga elder class blood breeds. Habang abala sila sa paggawa ng eksperimentong ito, tumungo sina Steven at KK patungo sa Stump Creek Avenue Station kung saan nagpakita ang ilang elders habang kumakain sila ng ilang tao. Ang pulisya ay humihingi ng kanilang tulong dahil sila ay napapawi ng mga ito. Naglalakad sina Steven at KK sa loob ng istasyon, at nahanap silang dalawa matapos madaling talunin ang isang pares ng kanilang mga goal. Pagkatapos nito, nakikibahagi sila sa dalawang laban sa isang labanan laban sa babaeng blood breeder, na madaling tinalo ang kanilang mga sarili at tumatawa sa kanilang maliliit na magic trick, na tumutukoy sa kanilang blood martial arts. Ipinaliwanag niya na ang kanilang mga espesyal na diskarte ay maaaring magkaroon ng isang nakakalason na epekto sa mga blood breeders, ngunit ito ay wala kahit saan malapit na sapat upang pagtagumpayan ang kanilang mga kapangyarihan sa pag-regenerate. Habang ito ay nangyayari, si Claus at ang iba pa ay nagmamadali patungo sa kanilang lokasyon sa pag-asang maselyuhan ang blood breeders gamit ang mga mata ni Leonardo, na nagbibigay daan sa kanya upang makita ang kanilang mga tunay na pangalan. Nagpatuloy ang laban hanggang sa mukhang tapos na sina Steven at KK, ngunit pagkatapos ay tumalon si Claus mula sa tren, dinaig ang lalaki, at ginamit ang kanyang brain grid form, 999 Eternal Coffin Prison Seal, habang sinasabi ang pangalan ng babae at tinatakan siya sa isang maliit na krus ng dugo. Pagkatapos noon, lumabas silang lahat kasama ang mga sugatang sarili ni na Steven at KK at bumalik sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nagpasya si Leonardo na bisitahin si White sa ospital, at nalaman niyang nagtatago siya sa sementeryo dahil nainip siyang nakakulong sa silid ng ospital. Ay nalalayan siya ni Leonardo pabalik sa silid, at tila galit siya sa kanya sa hindi malamang dahilan. Sinubukan na tanungin siya ni Leonardo, ngunit nagpout lang ito at hindi siya pinansin. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang delivery duty at iniisip kung ano ang ikinagagalit niya habang binubuli siya ni Zap gaya ng dati. Nag-aalok siya na kumuha ng makakain ng magkasama at sinimulan siyang ihatid sa isang food corner, ngunit sa kanilang paglalakbay, sila ay naging biktima ng isang buhay na halimaw na truck na nagsimulang sumunod sa kanila at kinakain ang lahat ng bagay sa daan nito. Ang insidente ay nagsimulang ma-broadcast sa TV, at agad na naunawaan ni Claus at Blitz na ito ay walang iba kundi ang isa sa 13 hari ng lungsod, na pinangalan ng Aligora, ang reyna ng Monomania. Iniisip nila na dapat ay nagpasya siyang bawiin ang kanyang kasintahan, at pumunta sa pinakamalaking kulungan ng Hellsalim slot upang sirain siya. Ang lalaki pala ay isang hybrid na may 2 tao na naninirahan sa isang katawan, na opisyal at lohikal na nagbibigay sa kanya ng karapatang maging ang tanging tao na maaaring gumamit ng mga panghalip na nila, sila, at walang nagtatanong sa kanilang katinoan. Ang pangalan ng gwapong lalaki ay Doghammer, habang ang buhay na alien sa loob ng kanyang mga ugat ay pinangalanang Deldro, at sila ay karaniwang murang kopya ng Venom mula sa Craigslist ng Spider-Man universe. Madalas silang nakagapos sa bilangguan, ngunit kung minsan ay humihingi ng tulong ang Libra sa kanilang mga kaso. Binuksan ni Claus ang kanilang selyo, at sinabi sa kanila na darating ang balisa nilang kasintahan upang kunin sila. Sa kabilang banda, nakikita natin si Leonardo na lumilipad sa hangin mula sa isa sa mga nakatutuwang pagtalon na ginawa ni Zap gamit ang scooter, at siya ay literal na nakabitin sa halimaw na truck. Sa sandaling iyon, lumabas si Aligora at hinuli siya at sinabing magiging mabuting kasama niya ito dahil naiinip na siya. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kung paano siya nagkaroon ng perpektong kasintahan ngunit hindi ito gwapo, kaya't nagpunta siya at hinanap ang gwapo na lalaki na mahahanap niya at pagkatapos ay pinutol ang kanyang kasintahan, at inilagay ito sa katawan ng gwapong lalaki pagkatapos maubos ang kanyang dugo palabas. Sa ganitong paraan, dinala niya ang lalaking pinapangarap niya sa katotohanan na may perpektong personalidad at perpektong hitsura. Nang marinig ito, kinumpirma ni Leonardo na siya ay kasing balisa ng iyong karaniwang kasintahan, at nagsimulang hilingin na pumasok si Claus at iligtas siya tulad ng dati. Samantala, nahanap ni Aligora sina Dog at Brody na naglalakbay kasama si Claus. Tumawag siya sa kanila, ngunit bumaling sila sa kanilang Venom form at sinuntok ang truck ng buong lakas.
Ang pag-atake ay nagpapabagal sa truck ngunit nagpapadala din sa kanila ng mga kilometro ang layo mula sa Beyond. Nang makita ito, gumawa si Steven ng plano at tinawagan si Leonardo at sinabi sa kanya na gamitin ang kanyang kakayahan upang gawin ang halimaw na truck patungo sa lokal na parke. Kapag nakaharap na ito sa parke, hindi na ito kontrolado ni KK, Steven, at Claus at lumipad papunta sa parke kung saan naghihintay si Dog sa tabi ni Zap. Kinokolekta niya ang lahat ng kanyang lakas at pagkatapos ay tinatangay ang truck sa isang hit, ipinadala ito sa labas ng lungsod habang pinaulanan ang libu-libong piraso ng metal nito sa mga tao ng Hellsalim slot na ikinasawi ng daan-daan kung hindi libu-libo. Pagkatapos nito, bumalik ang lahat sa kanilang karaniwang gawain, at napunta si Leonardo sa ospital na may ilang tahi. Sa kanyang paglabas, nakita niya si White na nakikipag-usap sa isang doktor at tumatawa at nakaramdam ng selos. Dahil siya ay alpha male, nagpa siyang tahimik na lumabas ngunit pagkatapos ay nag-iba ang isip at bumalik sa loob, at pinalabas siya sa ospital at dinala siya sa labas para sa isang movie date. Mukhang naghahangad na rin siya ng ganoong relasyon sa kanya, at medyo nagiging close silang dalawa. Sa kabilang banda, nakikita natin ang parehong lalaki na nakilala ni Leonardo sa istasyon ng tren na nagpapakita ng kanyang sarili bilang hari ng despair at kasabwat si Finto. Sila pala ang nasa likod ng pang-engganyo kay Aligora na habulin si Dog, at maging sanhi ng lahat ng kaguluhang ito sa lungsod. Pagkalipas ng ilang araw, nakita namin si Leonardo na naglilibot sa paligid ng 42nd Street na isang hindi nagbabagong lugar sa Hellsalim slot na hawak pa rin ang mga bahagi ng lumang syudad. Sinisigurado ng gobyerno na panatilihin ang Beyond na labas dito, at iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang may prejudice laban sa mga alien na parang halimaw. Nagkataon na naroon si Leonardo upang kumuha ng kanyang sarili ng burger mula sa isang sikat na franchise na tinatawag na Angel's Burger. Habang naglalakad siya palabas ng kalye, napansin niya ang isang alien na parang kabute na tumakbo papunta sa kanya, at nasagasaan ng isang truck. Nag-aalala si Leonardo para sa kanyang buhay, ngunit ang alien ay bumangon lamang at nagtanong kung maaari niyang makuha ang mga burger na iyon. Sinabi niya na wala siyang skeleton tulad ng mga tao, kaya ang mga pisikal na epekto ay hindi nakakapinsala sa kanya sa parehong paraan. Sa sandaling iyon, lumabas ang dalawang driver ng truck at nagsimulang makipag-usap sa alien, nagtatanong kung hindi siya nakakakita or kung ano paman. Sinubukan ni Leonardo na ipagtanggol siya mula sa kapwa-otang ito, ngunit binibigyan ng mga lalaki ang alien ng kalahating kinakain na burger bilang pag-areglo at umalis. Pagkatapos noon ay bumalik na rin si Leonardo sa opisina, at ihahatid ang order ng tanghalian ni Zap. Pagkalipas ng ilang araw, nakita naming muli si Leonardo na pinapatakbo ang mga gawain ni Zap, at nakipagkita siyang muli sa alien, muling naghahanap ng mga taong may dalang burger. Nakipag-deal na pala siya sa mga truck drivers na nagbebenta sa kanya ng burger sa halagang 4 na beses sa karaniwang presyo. Nakita ito ni Leonardo at sinabing hindi ito patas at sinabi niya sa alien na bibilhin niya ang mga burger para sa kanya sa halip ng walang anumang markup. Sinabi niya na kinamumuhian niya ang kapwa-otang panlahi at nais na gumawa ng isang hakbang pasulong, at ito ay nagmamarka ng simula ng kanilang pagkakaibigan. Ipinakilala ng alien ang sarili bilang Nedge, at patuloy silang kumakain ng maraming burger sa susunod na ilang linggo. Isang araw, habang nakaupo sa parke, binanggit ni Nedge na hindi niya naaalala ang kanyang mga magulang ngunit alam niya kung sino sila. Ang masama pa nito ay hindi rin matandaan ng kanyang ina ang kanyang pagsilang sa kanya, at ito ang naging dahilan ng kanyang pag-iisa. Nalungkot talaga si Leonardo para sa kanya at binibigyan siya ng isang espesyal na poster na kasama ng mga burger kung umorder siya ng malaking halaga, na talagang ikinatuwa ni Nedge na parang fanboy ng franchise. Sa kabilang banda, nalaman namin na ang mga driver ng truck ay talagang nasa ilalim ng malaking utang, at pinagbantaan ng isang collector na magbayad sa lalong madaling panahon. Sa kanilang pag-uwi, nabangga ulit nila si Nedge at, sa halip na humingi ng tawad, inilabas ang kanilang galit sa kanya sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang mushroom na mukha. Ang isa sa kanila ay nagkataong nakasuot ng gas mask dahil ang isa naman ay nabasa ang sarili matapos pagbabantaan ng collector sa kanyang buhay. Habang pinapahirapan nila si Nedge, nagsimula siyang mamula at biglang sumabog sa isang ulap ng mga spores na nagiging sanhi ng pagbagsak ng lahat doon. Kinabukasan, nalaman namin na lahat ng mga taong iyon ay nawala ang kanilang mga alaala mula sa huling 13 oras, at ito ay gumagawa ng balita.
Nang makarating ito sa tanggapan ng Libra, nagpasya silang tingnan ito, ngunit agad na tumakbo si Leonardo patungo sa 42nd Street upang malaman kung ayos lang si Nedge. Sa una, hindi niya ito mahanap doon, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang kanyang tirahan at nagpasya na hanapin siya doon. Sa lalong madaling panahon, nakipagkita siya sa kanya at nagtanong kung ayos lang siya at kung naaalala siya or hindi. Sinabi ni Nedge na naaalala niya siya at pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang poster na ibinigay sa kanya ni Leonardo, at sinabi na ito ay talagang cool na poster ngunit hindi niya alam kung paano ito napunta sa kanyang bulsa. Dahil dito, napagtanto ni Leonardo na nawala rin ang ilang alaala ni Nedge. Maya-maya lang, may dumating mula sa likuran niya at nawala ng malay gamit ang baseball bat. Nang imulat ni Leonardo ang kanyang mga mata, nalaman niyang ito ay walang iba kundi ang parehong dalawang driver mula kanina. Hindi nawala sa alaala ng may gas mask ang pangyayari, at gumawa ng plano na pahirapan muli si Nedge para makuha ang kanyang mga spores at gamitin sa collector para makalimutan niya ang kanilang utang. Sinubukan ni Leonardo na pigilan sila sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan sa mata, ngunit hindi ito nagtagal. Sinabi ni Nedge na hindi siya magagalit para hindi niya makalimutan si Leonardo, ngunit nang muling pinatalsik ng baseball guy si Leonardo gamit ang kanyang bat, ito ay nagpop-up at naglabas ng nuclear cloud ng mga spore na nagbuburr sa mga alaala ng lahat sa isang malaking radius sa paligid nila ng hanggang 2 linggo. Mula sa pangyayaring ito, parehong nakakalimutan ni Nedge at Leonardo ang lahat tungkol sa isa't isa, at nakalimutan pa ni Leonardo ang ilang miyembro ng Libra. Ito ay tumatagal ng ilang oras para sa kanya upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala, at si Claus at ang iba ay pinunan siya sa mga detalye. Hanggang sa isang araw, si Leonardo ay muling nakatagpo si Nedge dahil sa swerte. Nagpalitan sila ng isang katulad na kapalaran tulad ng ginawa nila noong una silang nagkita, at muling nakapagpalit ng burger. Pagkatapos nito, pumunta si Leonardo sa ospital upang makita si White at nakipagkita sa kanyang kapatid, na lumabas na ang parehong lalaki na nakausap niya sa tren noon. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Black, at sinabing ito ang unang pagkakataon na nagkita sila at tila nagsasabi ng totoo. Pareho silang lumabas upang sabay na kumain ng tanghalian, at mabilis na naging magkaibigan dahil marami silang pagkakatulad sa pagitan nila, tulad ng pagiging makulit na talunan na labis na nagmamalasakit sa kanilang nakababatang kapatid na babae, at nagsisikap na mabuhay sa nakakabalisa na mundong ito. Nalaman din ni Leonardo na si White ay may masamang kalagayan sa puso, at iyon ang dahilan kung bakit siya nasa ospital, at nakakaramdam ng kalungkutan. Sa sandaling iyon, natapon ni Vivian ang isang tasa ng kape sa ibabaw niya habang ang isang bata ay tumakbo sa kanya, ngunit ang kape ay nagsimulang lumutang sa hangin sa halip na mahulog sa kanya. Ito ay lumabas na si Black ay may ganitong psychic power, ngunit hindi niya ito makontrol ng husto at sa huli ay naitapon pa rin ang kape kay Leonardo. Pagkatapos noon, bumalik si Leonardo sa opisina at nakita si Zap na napahirapan ang kanyang sarili, habang sinusubukan niyang tapusin si Claus at patunayan ang kanyang superiority, gaya ng dati. Kinabukasan, dumating si Leonardo sa opisina at nalaman niyang wala si Zap. Nagtanong siya tungkol dito, at lahat sila ay nagtataka kung sa wakas ay sumuko na siya sa pagkatalo kay Claus at tinanggap ang pagkatalo. Ngunit pagkatapos, nakipag-video call siya kay Leonardo sa kanyang telepono at sinabing nabihag siya ng ilang taong nagtatangkang pumaslang sa kanya. Humingi siya ng tulong kay Claus at pinutol ang tawag, at nalaman namin na nagkukunwari lang siyang may problema at, sa totoo lang, nakipagpustahan siya sa may-ari ng isang underground na hand-to-hand fighting arena kung saan siya ay may malaking utang. Sinabi niya na tiyak na darating si Claus at lalaban para sa kanya, dahil siya ay nagmamalasakit sa kanyang mga kaibigan at matatalo ang lahat ng kanyang mga tao sa ring. Kinuha siya ng may-ari sa alok na ito, at nakita namin si Claus na papunta sa arena kasama si Leonardo. Pagdating doon, pumasok si Claus sa loob ng ring at sinabing nandoon siya para ibalik ang kanyang kasamahan. Ngunit sinabi ng tagapagbalita na dapat niyang talunin ang isang bilang ng mga kalaban, at pagkatapos ay maaari niyang bawiin ang kanyang kasamahan. Sumang-ayon si Claus, at nagsimula ang kanyang unang laban sa isang blonde na manlalaban. Pinatumba niya siya sa isang suntok, at pagkatapos ay humarap sa isang multi-armed alien monster. Naghahadyos ng suntok si Claus at saka pinaikot-ikot ang lahat ng paa nito na parang ipis. Pagkatapos nito, humarap siya sa isang grupo ng mga kalaban at pinahirapan sila sa katulad na paraan.
Habang pinapanood siyang lumaban ng matikas, ang may-ari ng ring ay nasa sabik at tumalon pababa mula sa booth at pumunta sa ring. Hinarap niya si Claus at humiling ng tunggalian, at pareho silang nagsimulang maglaban. Napansin niya kung paano ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay kahawig ng isang Spartan na may sibat at kalasag. Siya ay umaatake gamit ang kanyang kamay at nagpapanatili ng isang malakas na depensa gamit ang kanyang kaliwa, ngunit hindi gumagamit ng mga diskarte sa paghawak, pagtulak, or paghila. Tinawag niya itong walang muwang at patuloy na nakikipagpalitan ng suntok sa kanya, hanggang sa napagpasyahan ni Claus na gamitin ang kaliwang kamay para suntukin siya at tuluyang nabali ang kanyang ulo. Nagulat ito sa lahat, ngunit nalaman namin na ang may-ari ng arena ay talagang isang blood breeder na ginagamit ang bangkay bilang panakip para makalaban niya si Claus at magsaya. Pagkatapos ay itinaboy niya ito pabalik, at hinayaan siyang makalabas ng arena kasama si Zap ng ligtas at maayos. Nang nasa labas na sila, kinamayan ni Claude si Zap at sinabing natutuwa siya na ligtas siya. Nakakainis ito ng husto kay Leonardo, dahil alam niyang sinamantala ni Zap ang pagiging bukas palad ni Claude. Ngunit sinabi ni Zap na habang ang pag-alis ng kanyang utang ay isang bahagi nito, ang kanyang tunay na layunin ay salakayin si Claude kapag siya ay nanghina mula sa pakikipaglaban sa lahat ng malalaking labanan na ito sa ilalim ng underground. Pagkatapos ay tumalon siya sa kanya tulad ng dati, ngunit tinalo ni Claus ang kanyang sarili ng madali gaya ng dati. Pagkatapos nito, nagpa siya si Leonardo na bumalik sa bahay at sa kanyang paglalakbay, nakita si Black at pinasakay din siya. Bago umalis, nagpasalamat si Black sa kanya at sinabihan siyang ipagpatuloy ang pag-aalaga sa kanyang kapatid, at pagkatapos ay hinayaan si Leonardo na magmaneho. Kapag wala na siya, lumakad siya pabalik, kumuha ng coat mula sa mga stand sa labas ng gusali, lumakad sa loob para batiin si Finto at ilang iba pang nilalang ng underworld, at ibinunyag ang iba pa niyang pagkakakilanlan bilang King of Despair habang ang kulay ng kanyang mata ay nagbabago mula sa asul patungo sa pula. Pagkatapos nito, nagbabalik tanaw kami sa mga alaala ni Black at nalaman na parehong nasawi ang kanyang mga magulang sa collision ng dalawang mundo. Ang kanyang tunay na pangalan ay Willie, at ang kanyang kapatid na babae ay tinatawag na Marian. Pagkatapos nito, nakikita natin sila ni Leonardo na naglalakad sa Helsalim Slats Museum. Ipinaliwanag niya na noong nangyari ang collision 3 taon na ang nakararaan, isang grupo ng mga espesyal na tao na tinatawag na mga casters ang natipon mula sa magkabilang mundo, at ginamit nila ang kanilang mga kapangyarihan upang pigilan ang banggaan, at pigilan ito sa pagkalat sa pamamagitan ng pagpapalawak ng psychic barriers sa paligid nito. Ang sentro ng collision na iyon ay sinasaliksik pa rin hanggang ngayon, at marami sa mga mananaliksik na kasangkot ay mula sa grupong iyon ng mga casters. Sinabi niya kay Leonardo na kasama nila ang kanyang mga magulang, ngunit wala na sila. Pagkatapos nito, tumungo tayo kay Zap sa kanyang pang-araw-araw na gawain ng kalokohan. Nagising siya na may masamang hangover mula sa nakaraang gabi pagkatapos makipagkita sa isang babae. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang fast food restaurant, at kumuha ng ilang pagkain na mayaman sa bitaminang diabetes at atake sa puso. Pagkatapos ay pumunta siya upang manood ng karera ng kabayo at tumaya sa mga ito. Pagkatapos matalo roon, pinahirapan niya ang ilang mga tulisan na sumusubok na bumangga sa kanya, at pagkatapos ay pumunta sa isang kasino at sinasayang ang lahat ng kanyang pera doon, bago magpalipens ng gabi kasama ang isang babae. Pagkatapos ay nagising siya na may masamang hangover at pumunta sa isang fast food chain at umulit. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang magandang empleyado ng restaurant, at nagpas siyang hingin ang kanyang numero. Tinatanggihan siya ng dalaga, ngunit patuloy niya itong iniistorbo at ipinagpatuloy ang kanyang matako na gawain hanggang sa lumaki ang kanyang tiyan. Matapos mabigong makuha ang kanyang numero, siya ay naging desperado at patuloy na iniistorbo siya hanggang sa isang araw, si Chain ay tumalon sa kanyang lumaking tiyan at sinabi na ang kanyang kaibigan na nagtatrabaho sa restaurant ay nagsabi sa kanya na ang talunan, na may kulay pilak na lalaki na ito ay patuloy na iniistorbo siya para sa kanyang numero at hindi na siya makatiis. Pagkatapos noon, pareho silang nagsimulang magtalo, ngunit sinabihan sila ni Steven na manatiling tahimik dahil kinumpirma nila na may nagbubukas na gate ng blood breeder sa India, at dumaan dito ang isang blood breeder kasama ng isang mangangaso. Ang kanilang destinasyon ay dapat na ang lungsod na ito, at ayon sa ulat, ang blood breeder ay nawala ng higit sa kalahati ng katawan nito habang nakikipaglaban sa hunter na ito.
Sinasabi rin ito na ang buong Air Force Base at GUR ay selyado dahil ang lahat ng nasa loob ay naging gol, na nangangahulugang nakikipaglaban sila sa isang talagang malakas na blood breeder, marahil na nasa elder class breed. Iyon ang dahilan kung bakit hinihiling nila kay Claus na tulong ang ISIL ang halimaw sa halip na ibagsak ito, at iniisip nila kung sino ang mangangaso na ito na humahabol sa isang malakas na vampira. Sa sandaling iyon, iniulat ni KK na nakita niya ang kanilang target sa tuktok ng gusali ng Sky Building, at nakita namin ang dalawang halimaw na naglalaban sa isa't isa at naninira ang lahat kung saan sila tumuntong. Iniligtas ni na KK at Steven ang isang bata mula sa pagkasawi, at pagkatapos ay tumungo patungo sa mga manlalaban na magkaharap. Salamat sa pagmuni-muni mula sa salamin sa likod nila, pinamamahalaan nilang malaman kung sino ang blood breeder at inaatake ito sa kanilang mga kakayahan. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang mga ngaso ay biglang nagsimulang humabol kay Zap sa kalye. Ito ay nagpapalito kina KK at Steven, ngunit pagkatapos ay nakita nila ang blood breeder na sinira ang mga organo ng pag-atake nito, at nagsimulang muling mabuo. Nag-aalala ito sa kanila habang naghahanda sila para sa isang mapanganib na pag-atake mula sa vampira, ngunit pagkatapos ay tumalikod ang mga ngaso at ginamit ang parehong estilo ng Blood Battle Big Dipper na ginagamit din ni Zap kasama ang elemento ng hangin, at binabawasan ang vampira sa huling yugto nito na kilala bilang Jenen. Sa yugtong ito, muling nabuo ng vampira ang sarili sa isang estadong parang itlog na maraming mata, at automatikong aatake sa anumang bagay na malapit dito. Nang makita ito, napagtanto ni Steven na ang mga ngaso na ito ay walang iba kundi ang sikat na Blood Battle God, at ang nagtatag ng Big Dipper Blood Battle Style si Raho. Siya rin ang master ni Zap at sinasabing madalas na nawawala sa loob ng mga dekada, kung saan maraming naririnig ang mga tao tungkol sa isang taong pumapaslang ng malalakas na vampira. Ginagamit ni Raho ang kanyang mga blood art at tinake over ang bibig ni Zap, at ginagamit ito para kausapin ang lahat ng tao sa paligid niya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila na mga greenhorn. Hindi nagtagal, sumama sa kanila si Claus at ang iba pa, at kinikilala niya ang lakas ni Claus ngunit sinabi niyang kulang pa siya sa pagiging pinuno, habang nakaturo sa malaking tiyan ni Zap at tinawag siyang isang kasuklam-suklam na piraso ng dumi. Sinabi niya na kung may maglalagay ng dumi sa loob ng isang bag at pagkatapos ay itapon ito sa basurahan, hindi pa rin ito kasuklam-suklam gaya nitong walang disiplinang piraso ng magulong lalaki na ito na walang ibang ginawang mabuti. Sinabi niya na sa bilis na ito, kahit na ang mga surot na kanyang napipisil sa ilalim ng kanyang mga di umiiral na paa ay mas mahusay kaysa sa kanya, at sinabi na ibabalik niya siya sa ilalim niya at sasanayin siya ng maayos. Nang marinig ito, sinabi ni Claus at ng iba pa na si Zap ay walang dod ang isang nakakainis na talunan, ngunit sa parehong oras, siya ay isang hindi mapapalitang bahagi ng kanilang organisasyon at humiling sa kanya na muling isaalang-alang ang kanyang desisyon. Iniisip ito ni Raho at sinabi na kung nagawa ni Zap na alisin ng sandata ang Genten sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng mga mata nito, hahayaan niya itong manatili sa librak kung hindi, kakaladkarin niya ang kanyang hindi maayos na sarili pabalik sa gubat, at sasanayin siya doon ng ilang matinding pagsasanay. Sinabi ni Claus na magiging mahirap ito para kay Zap, ngunit si Zap ay humakbang at sinabi na kung sinabi ng kanyang master na kailangan niyang gawin ito, dapat mayroong magandang dahilan para doon at nagpas siyang gawin ito. Naglalakad siya sa harap mismo ng itlog, at si Raho ay nag-set up ng isang hadlang ng dugo sa kanilang paligid upang mapigil ang pinsala habang pinapanatili si Zap sa loob. Sinubukan ni Zap na gumawa ng isang hakbang pasulong, ngunit inaatake siya ng itlog, at halos hindi niya napigilan na mawala ang kanyang ulo. Siya ay nagsimulang umiyak, iniisip na siya ay masasawi, ngunit pagkatapos ay naaalala kung ano ang mangyayari kung siya ay mab-go na gawin ito, at kung paano ang kanyang master ay isang masamang masochist na nasisiyahang pahirapan siya sa ngalan ng pagsasanay, at sinusubukang i-motivate ang kanyang sarili. Ngunit ito ay nagtatapos sa paggawa sa kanya ng higit pang panlulumo, at siya ay nagsimulang mawalan ng pag-asa. Ngunit pagkatapos ay nagpanggap si Chain na nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan mula sa restaurant, na mukhang nagpainteresado kay Zap ngayon at gusto siya nito ngayon. Nang marinig ito, na-unlock ni Zap ang kanyang sariling kapangyarihan at dinasormahan ang itlog ng napakabilis at nakatutok na ikinagulat ni Raho. Sinabi niya na hindi alintana ang kanyang pagiging walang disiplina, si Zap ang kanyang pinakatalentadong estudyante at sinusubukan siyang purihin. Ngunit dumaan lang si Zap sa kanya at kinuha ang telepono ni Chain para kausapin ang kanyang kaibigan, ngunit napagtanto niyang isa lamang itong false alarm.
Samantala, nakikita namin si Black na nakikipag-usap kay White sa ospital, at tila nag-aalala siya tungkol sa pagkakaroon ng dual personality na hindi niya makontrol, at iyon ay maaaring pumalit sa kanya. Paminsan-minsan ay binabanggit kung paano sinabi ni Leonardo na nakilala niya siya noon sa isang istasyon ng tren, at sinusubukan ni White na pakalmayan siya at sinabing sobra lang ang iniisip niya at nandyan siya para suportahan siya palagi. Bumalik sa kinaroroonan ng Libra at iba pa, sinubukan ni Leonardo na tingnan ang itlog ng vampira at hanapin ang tunay na pangalan nito, ngunit sinabi niya na hindi niya mahanap ang puso nito kahit saan sa loob. Sinabi ni Raho na dapat ito ay nasa kabilang kalahati ng katawan ng blood breeder, at ang iba pa niyang mga estudyante ay dapat napapunta doon kasama nito. Bumalik sa ospital, nagpasya si Black na lumabas at maglagay ng ilang bulaklak sa puntod ng kanyang mga magulang, at pagkatapos ay nakipag-usap sa kanyang iba pang personalidad sa loob ng kanyang ulo. Pinagtatalunan nila ang tungkol sa hindi paggamit kay White sa anumang masasamang pakana, habang sinasabi ni Black na bahagi ito ng kanilang pakikitungo, ngunit sinabi ng King of Despair na hindi niya ito pinapagawa at siya mismo ang gumagawa nito. Pagkatapos nito, pinatulog niya si Black at pumalit sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na oras na para sa malaking pagbagsak na ito, at isagawa ang kanyang masamang plano. Sa kabilang banda, nakikita natin ang isang eroplano na pumapasok sa Hellselim slot mula sa dagat. Binabalaan ito ng mga lokal na awtoridad ng air defense na umatras, ngunit napansin nila ang kalahating punit na itaas na bahagi ng katawan ng isang blood breeder na nakakabit sa harap ng eroplano. Sa pagpasok nito sa Hellselim slot, isang malaking galamay mula sa dagat ang lumabas at dumurog sa eroplano, na nagpalipad sa cockpit sa loob ng lungsod. Sa lahat ng mga miyembro ng Libra sa lugar, tumalon si Dog at sinira ang cockpit at hinampes ito sa lupa. Pagkatapos noon, kinuha ni Claude si Leonardo at nagmamadaling pumunta sa crash site sa tabi ni Zap para malaman nila ang pangalan nito at masil ito minsan at para sa lahat. Agad silang inatake ng regenerating na vampira, ngunit dinepensahan ito ni Claude gamit ang kanyang blood cross. Binibili sila ni KK ng ilang oras sa pamamagitan ng pag-atake sa vampira, at ginamit ni Leonardo ang oras na ito para makuha ang pangalan ng vampira. Pagkatapos noon, binuhat siya ni Dog at tumalon papababa ng gusali para madala siya sa kaligtasan. Sa kabilang banda, sinubukan ni Zap na hanapin ang nakababatang disipulo ng kanyang master na dapat ay nasa eroplano, at pinutol niya ang kanyang paraan palabas at ipinakita ang kanyang sarili bilang isang fishman. Dahil dito, natatawa si Zap habang ikinukumpara siya sa sushi sa mga Japanese sweets na talagang nagpapagalit sa lalaki. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Zid, at siya ang tagapagmana ng elemento ng hangin ng Blood Battle style Big Dipper, tulad ni Zap na tagapagmana ng elemento ng apoy ng pamamaraan. Pareho nilang ipinakikita ang kanilang mga talim ng dugo at sinubukang IP ng vampira, ngunit pinakawalan nito ang nakakabalisa na blood breeder hockey at pagkatapos ay tinawag ang ibabang kalahati nito patungo sa sarili nito, na selyadong sa loob ng Genta. Tinutukan nito ni Zid ng sibat at sinabi na ang natitira ay kay Raho, ngunit si Raho ay nakatingin lamang sa ibaba ng walang ginagawa at hinahayaan ang vampira na pagsamahin ang ibabang bahagi nito. Sa sandaling iyon, napagtanto nilang pareho na gusto ng kanilang master na harapin nila ito ng mag-isa bilang isang koponan, at pareho nilang ginagamit ang kanilang pinakamalakas na kakayahan, tulad ng ginawa ni Raho kanina para selyuhan ang vampira. Habang sinisira nila ang vampira, tumalon si Claus at ginamit ang kanyang form na 999 at tinataka ng Elder Class breed sa isang maliit na blood cross sa pamamagitan ng pagsasabi ng pangalan nito. Pagkatapos nito, pinuri niya ang Libra sa kanilang pagtutulungan at koordinasyon, at sinabi na gusto niyang alagaan nila si Zid at pagkatapos ay tumakas tulad ng tatay niyong lumabas upang kumuha ng gatas at hindi na bumalik. Agad na bumagsak si Zid dahil sa pagkabigla, at pinapasok siya ni Claus at ng iba pa at hinayaan siyang magpahinga. Samantala, nakikita natin ang King of Despair na itinatakda ang kanyang plano at pinapanood ang buong pangyayaring ito kasama sina Fento at Aligora. Tinutuya niya ang mga ito, at sinabing madali silang naaaliw samantalang kailangan niya ng isang bagay na napakagulo na mangyari na magpapabago sa kapalaran ng mundong ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Aligora kung nahanap niya ang device na hinahanap niya, at binigyan siya nito ng isang pares ng salamin na sinadya upang kunin ang eyeballs ng ibang tao. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kanya at naglakad papunta sa ospital, at ibinigay ang pares kay White.
Sinabi niya sa kanya na kunin ang eyeballs ni Leonardo, at ibabalik niya si Black gaya ng ipinangako. Ito ay talagang nagpalungkot kay White, at siya ay nagsimulang umiyak at sinabi na gusto niyang maging kaibigan ni Leonardo at na siya ay talagang katulad sa kanila. Ngunit sinabi ng King of Despair na hindi na niya magagawa iyon at ang lahat ng card ay naibigay na, at dapat niyang laruin ang mga ito ayon sa napagpasyahan. Pagkatapos noon, nalaman namin na matagal na ang nakalipas sa panahon ng banggaan, isang parang apoy na nilalang ang lumapit sa magkapatid at akmang sasakupan ang katawan ni White, ngunit si Black ay tumayo at sinabihan itong kunin ang sa kanya kung kinakailangan, at ayalay ang kanyang katawan kapalit ng hindi nito pagpapakialam sa kanyang kapatid. Sumang-ayon ang nilalang at kinuha ang katawan ni Black bilang King of Despair. Nalaman din natin mula kay Fento na ang King of Despair ay umiral mula pa noong unang panahon, at may maraming pangalan tulad ng Lucifer, Satan, at The Fallen. Dahil si Zed ang kanilang pinakabago, pinaka-junior na miyembro, nagpa siya si Leonardo na kunin ang sarili na magpakita sa kanya sa paligid ng bayan, at inanyayahan siyang mananghalyan ng magkasama. Nagpa siya si Zap na sumali din, ngunit mukhang gusto lang niya itong pabayaan sa pamamagitan ng pang-aapi sa kanya at pagkuha sa kanyang sarili ng isa pang Alipier's tulad ni Leonardo. Gayunpaman, mukhang mas mature si Zed para sa lahat ng kalokohan na ito at nagpa siya na patahimikin si Zap gamit ang matalinong mga tugon at disenteng asal. Noong una, dinadala sila ni Zap sa isang fish food restaurant, iniisip na hindi magiging komportable si Zed dito dahil kalahating isda siya, ngunit sinabi ni Zed na ang isda ay kumakain ng ibang isda sa lahat ng oras at alam niyang sinubukan siya ni Zap na inisin, ngunit ito ay nagtatapos lamang sa pagpapakita ng kanyang kawalang isip at ang kanyang utak ay maliit. Pagkatapos ay nagpa siya siyang pumasok ngunit sinabi ni Zap na susubukan nila ang ibang lugar dahil ayaw na niyang kumain ng isda. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa paglalakad at sinubukan ang isang grupo ng mga random na lugar ng pagkain, kabilang ang isang lugar kung saan kakakainin sa halip, isang lugar kung saan isinusukan ng chef ang pagkain sa plato sa halip na lutuin ito, isang lugar kung saan sila naghahain ng buhay na utak, at isang lugar kung saan pinaghahain nila ang isang engkanto sa isang mangkok ng sopas. Pagkatapos nito, nagpa siya si Leonardo na ubusin na lang ang kanyang pera at dinala sila sa isang masarap na kainan, ngunit doon pumasok ang asawa ng may-ari at nagsimula silang mag-away sa labas hanggang sa mapaslang ng babae ang kanyang asawa, at nasira ang kanilang pagkain. Sa puntong ito, lahat sila ay nagsimulang maawa sa kanilang sarili at gusto lang ng ilang disenteng pagkain at pumunta sa isang lokal na restaurant, ngunit lumalabas na isang mafia gang ang umatake sa kanila at pinaslang silang lahat ng may-ari tulad ni John Wick, at nagsisilbi sa kanila bilang espesyal na chef ngayon. Nang makita ito, bumagsak si Leonardo, at kinaladkad siya ni Zed at Zap patungo sa diner ni Vivian sa pag-asang makakahanap na sila ng disenteng makakain doon. Tinanggap sila ni Vivian at binigyan sila ng isang order ng mga hamburger, at ito ay nagpapaiyak sa kanilang lahat sa kaligayahan. Sinabi rin niya na si Leonardo ngayon ay hindi na kumakain mag-isa, at mukhang mas masaya siya kaysa dati. Ito ay talagang nagpapasaya kay Leonardo, at pakiramdam niya ay pinagpala siya na nakahanap ng isang tahanan kasama ang libra. Dahil doon, lahat sila ay nagpa siya na kumain ng kanilang unang kagat, ngunit pagkatapos ay isang napakalaking blaster ang bumagsak sa ibabaw ng kainan at bumagsak sa bubong at sinira ang lahat. Pinoprotektahan ni Zed at Zap si Vivian at ang mga taong nakapaligid sa kanila, at nakita namin si Claus at ang iba pa na nakikipaglaban sa isang hukbo ng libu-libong alien na halimaw na may dalang malalaking blaster na ito. Sinabihan sila ni Claus na tulungan silang alisin ang gulo na ito, at pagkatapos ay ipaglaban silang lahat. Habang abala sina Leonardo, Zed, at Zap sa paghahanap ng makakainan, pinuntahan ni Claus Blitz, at Steven ang police detective na nagsabi sa kanila tungkol sa isang shipment ng malalaking blaster na ito mula sa ibang bansa na nawala. Sinabi niya na gusto niyang alagaan nila ang sino mang gumagamit ng mga ito upang magdulot ng kaguluhan sa lungsod, at iyon ang paraan kung paano kami nakarating sa kainan kung saan nakikipaglaban si Claus at ang iba pa sa mga alien. Bukod dyan, nakakatanggap din sila ng kahilingan mula sa League of High Order Spirituals na isang organisasyon ng mga casters na nagpoprotekta sa mundo sa pamamagitan ng pag-contain ng collision. Sinabi nila sa kanila na ang isang selyo sa isa sa mga hadlang sa paligid ng lungsod ay nasira kahit papaano, at hindi sila sigurado kung ano ang sanhi nito. Sinabi nila na nangyari ito sa paligid ng lugar kung saan nila tinatakan ang huling Blood Breeder Elder Class, at ang lahat ng ito ay mukhang masyadong kainahinala.
Kaya naman gusto nilang manatili silang mapagbantay hanggang sa makahanap sila ng paraan para maayos ang harang, at mahanap kung ano ang naging sanhi ng pagkasira nito. Sinabi rin niya sa kanila na matagal na ang nakalipas nang mangyari ang collision, isang pares ng mga caster ang nawala, at walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila, ngunit mula sa insidenteng iyon, ang dalawang anak ng mga casters ay nagawang makalabas, at ang isa ay nagtatrabaho pa para sa liga, na tinutukoy na si Willie. Kasabay nito, nakikita natin ang King of Despair na naglalakad sa mga kalye ng Helselim slot, habang nakasalubong niya ang isang babaeng pinahirapan na tila tumatakbo palayo sa mga humahabol sa kanya. Binitawan niya ito at pagkatapos ay naglakad sa isang eskinita kung saan nakilala niya ang dalawang humahabol, at sinabi sa kanila na gusto niyang maglaro, at kung mananalo sila, tutulungan niya silang mahuli ang babaeng iyon. Pagkatapos ay tinanong niya sila kung alam nila ang kanyang tunay na pangalan, na ikinagalit ng isa sa kanila, at sinubukan niyang itulak siya sa isang tabi, ngunit bigla siyang sumulpat na parang lobo at gumawa ng gulo. Dahil dito, talagang natakot ang ibang lalaki, at sinubukan niyang tumakas, ngunit kin-order siya ng King of Despair at tinanong siya ng parehong tanong at sinabi sa kanya na kung mali ang sagot niya, papaputukin din niya siya na parang lobo. Bumalik sa restaurant, nagkasakit si Zap pagkatapos kumain ng sushi at na-admit sa ospital. Pagdating doon, naabutan ni Leonardo si White na nagsabi sa kanya na gusto niya itong kausapin ng pribado. Pareho silang lumakad papunta sa sementeryo at sa lumang kapilya, kung saan nakaupo si White at sinabi na gusto niyang magdasal para sa kanyang kaligtasan. Nagtataka si Leonardo kung ano ang sinasabi niya. Sa sandaling iyon, pumasok ang King of Despair at sinabing nagsisinungaling lang siya at, sa totoo lang, gusto niyang ipagdasal ang kanyang sarili. Dahil doon, tumingin si White kay Leonardo at sinabing gusto niyang ibigay nito sa kanya ang mga mata ng Diyos. Sa pamamagitan nito, nakakakuha tayo ng isang flashback kay White na nag-iisip pabalik sa kanyang buhay. Ipinanganak siya sa isang lugar na ang magulang ay sina Benjamin at Emma, at nagkaroon ng kambal na kapatid na lalaki na nagngangalang Willie. Ang kanilang pamilya ay nagmula sa isang mahabang hanay ng mga casters na itinuturing na mga taong may espesyal na kapangyarihan. Ginamit nila ang mga kapangyarihang ito para sa ikabubuti ng lipunan, at nagkamit sila ng magandang pangalan sa mundo. Ngunit pagkatapos, naroon siya si Marian, ang dark ship ng kanilang pamilya. Sa kabila ng pagiging casters ng kanyang mga magulang, isinilang siya na walang kahit katiting na espesyal na kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang kanyang kapatid na si Willie ay ipinanganak na may lahat ng ito, ngunit siya ay isang malupit na talunan na hindi alam kung paano kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan, at nagtatapos sa pag-iyak sa pinakamaliit na bagay. Sa kabila nito, itinuring niya pa rin ang kanyang sarili na siya ang nagdala ng kahihiyan sa kanyang pamilya. Ngunit, hindi tulad ng karamihan sa mga anime, ang kanyang mga magulang ay lumalabas na talagang disenteng mga magulang, at mahal nila siya bilang kanilang anak at ayaw nilang itulak ang anumang mga ideya, or layunin sa kanila na hindi nagpapasabik sa kanilang sarili. Habang lumalaki si Willie, huminto siya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan at sinabing ayaw niyang maging isang caster. Ipinagmamalaki pa rin nilang dalawa na makitang tinutulungan ng kanilang mga magulang ang mga tao sa buong mundo, sa tuwing pupunta sila sa isa sa kanilang mga misyon, ngunit tila nakabuo si Willie ng sarili niyang pilosopiya tungkol sa kanyang mga kapangyarihan. Hindi iyon gusto ni Marian, ngunit kinukumbinsi siya ng kanyang ama na nangangahulugan lamang ito na naging sapat na ang loob ni Willie upang kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan, at pigilan ang mga ito na maging ligaw. Sinabi niya sa kanya kung paano nila nilalayong tulungan ang isa't isa at suportahan ang isa't isa sa kanilang buhay. Habang lumilipas ang panahon, libangan ni Marian ang pagkuha ng mga larawan ng mga bagay na gusto niya. Isang gabi, bumangon si Willie at kinunan ng litrato ang kanyang natutulog na kapatid na babae, dahil talagang nagmamalasakit ito sa kanya at nagpa siya na pahalagahan ito. Kinabukasan, kinuha ng isang grupo ng mga bully ang kamera ni Marian at umalis. Nagpa siya si Willie na bawiin ito, ngunit itinapon nila ito sa ilog at tinalon ito ni Willie nang hindi man lang marunong lumangoy. Maya-maya, nagising siya sa isang ospital na nasa tabi niya si Marian, at umiiyak siya at tinawag siyang walang isip. Sinabi niya na ang kamera ay maaaring palitan, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa kanyang sarili kung siya ay nasawi, at ito ay nagpaiyak sa kanilang dalawa.
Kinagabihan, nag-usap silang dalawa at sinabi sa kanya ni Willie na isang beses noong bata pa sila, nagdala siya ng isang makintab na bola ng putik upang ipakita sa kanya, ngunit nagselos siya dahil hindi siya gaanong magaling gumawa ng mga iyon at hinaypan ito sa mukha niya. Ngunit sa kanyang sorpresa, si Marian ay bumalik lamang sa paggawa ng isang bagong bola at nakaramdam siya ng kaawa-awang pakiramdam. Noong araw na iyon, nagpasya si Willie na hindi na muling gamitin ang kanyang kapangyarihan at magtrabaho ng mag-isa para maging isang dakilang tao. Pagkatapos ay ipinakita niya ang larawan niya na pinahahalagahan niya, at niyakap siya ni Marian at tinawag siyang isang mabuting kapatid. Pagkatapos nito, sinabi ni Marian sa kanya na hindi patas na hindi gamitin ang kanyang mga kapangyarihan kapag mayroon siya nito, at hinihikayat siyang sanayin at pahusayin ang kanyang mga kakayahan. Sinusuportahan niya siya sa lahat ng paraan na posible hanggang sa paglaki nila, at si Willie ay sumali sa kanyang mga magulang bilang isang caster din. Ngunit pagkatapos, dumating ang araw ng banggaan. Nagmadali si Marian upang hanapin ang kanyang mga magulang at kapatid na nahuli sa gitna ng kaguluhang ito. Doon, nakita niya si Willie na nakatayo sa harap ng isang malaking bola ng asul na apoy. Ang asul na apoy na ito ay lumabas na walang iba kundi ang mismong King of Despair, at ito ay noong sinabi ni Willie sa kanya na kunin ang kanyang katawan sa halip na ang kanyang kapatid na babae at ilayo siya sa lahat ng ito. Ngayon, sa pagbabalik sa kasalukuyan, nakita natin si White na naglalagay ng salamin sa mata ni Leonardo, dahilan para mawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan at siya ay bumagsak. Pagkatapos ay binuhat siya ng King of Despair at kinaladkad pababa sa kanyang langgam kung saan ginamit niya ang mga mata ni Leonardo upang mahanap ang isa sa mga seal na bumubuo sa hadlang sa paligid ng lungsod at pinaghiwa-hiwalay ito, na nagdulot ng mga pagsabog sa lungsod. Sinabi niya na habang ang kasawian ay hindi maiiwasan, ito rin ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Ngunit sa kanya na walang hanggan, ang kawalang hanggan na ito ay ang pinakamalaking anyo ng kawalan ng pag-asa. Inihayag din niya na si Marian ay walang puso, at ang kanyang mga magulang ay naglagay ng isang espesyal na selyo sa lugar nito na nagpapahintulot sa kanya na mabuhay. Matapos gamitin ang mga mata ng labis, nagsimula siyang umubo ng dugo at pagkatapos ay bumalik sa kapilya at umupo kasama ang isang walang malay na si Marian. Pagkatapos ay sinabi niya na siya ay tunay na mahal niya, at pagkatapos ay pinaputukan ang kanyang puso gamit ang isang baril, sinasabing siya ay magpapabagsak sa kanyang sarili sa pagbagsak na ito. Sa kabilang banda, nakikita natin si Fento na nakatingin sa lungsod mula sa isang tore, habang sinasabi niya na ang King of Despair ay tiyak na pumili ng isang talagang mapurol na araw para sa kanyang malaking pagbagsak. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kinaroroonan ni Leonardo at ginaisang siya. Sinusubukan niyang makipaglaro sa kanya ng coin toss kung saan sasagutin niya ang alinman sa kanyang mga tanong kung manalo siya, at pananatilihin lang siya doon magpakailanman kung siya ay matalo. Sinabi ni Leonardo na wala siyang mga tanong na gusto niyang masagot mula sa kanya at tumanggi siyang maglaro, na ikinadismaya ni Fento, at hinayaan niya siya. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kapilya at sinabi sa King of Despair na hindi nilalaro ni Leonardo ang kanilang laro, na talagang ikinainis niya. Sinabi niya na hindi niya dapat hayaang makalabas si Leonardo, ngunit nagpasya siyang talikuran ang planong iyon at tinatanggap siya upang makita ang mga huling sandali ng lungsod na ito kasama niya. Habang bumagsak ang hadlang, nagsisimulang mabalisa ang lungsod sa pagbabago ng gravity sa mga lugar at mga gusaling random na gumagalaw. Upang idagdag ang kaguluhan, ginawang multo ni Fento ang isang grupo ng mga tao at sinabi na ang isang pahayag na walang mga zombie ay nakakainip lamang, at ang mga tao sa lungsod na ito ay nangangailangan ng magandang libangan. Ang Libra at ang mga puwersa ng lungsod ay lumalaban sa lahat ng mga bagay na ito at sinusubukang panatilihing kontrolado ang mga bagay, habang naabot ng unggoy si Leonardo at binigay sa kanya ang kanyang kamera na may huling recording ni White kung saan hiniling niya kay Leonardo na iligtas sila. Sa kabilang banda, ang mga casters mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dumating sa Helselim slot at sinimulan nilang ayusin ang hadlang, ngunit ang isang piraso nito ay tila nawawala. Naniniwala sila na ang nawawalang piraso ay dapat na nasa anak na babae ni Benjamin, dahil ang kanilang mga magulang ay pinaghihinalaang gumagamit ng ipinagbabawal na sining, kung saan ginawa nila ang kanilang puwersa ng buhay sa isang espesyal na hadlang na nagpapatatag sa hadlang sa paligid ng lungsod, at kumukuha ng kapangyarihan mula dito upang suportahan si Marian. Ngunit ngayon, nawala na siya, at mukhang sinusubukan niya ang lahat para hindi tuluyang gumuho ang lungsod at magsimula ng isa pang kaganapan tulad ng Great Collision.
Matapos tingnan ang video ni White, nagpa siya si Leonardo na hanapin si Willie at iligtas siya mula sa King of Despair kasama si Marian, at ginamit ang kanyang mga mata upang hanapin siya. Tumakbo siya patungo sa kanya at sa kanyang paglalakbay ay nakatanggap siya ng maraming tulong mula sa kanyang mga kasamahan sa Libra. Iniligtas nila siya mula sa random na mapanganib na mga durog na bato na tila babagsak ng wala saan, at binibigyan din siya ng tulong upang maabot ang King of Despair. Samantala, nakarating si Claude sa kapilya at nakilala mismo ang kontrabida. Sinabihan siya ng King of Despair na mawala dahil hindi siya naghihintay sa kanya, ngunit sinabi ni Claude na wala rin siya roon para makipag-usap sa kanya at hinahanap niya si Willie. Sa sandaling iyon, isang random na piraso ng bato ang lumilipad at tatapusin na ang King of Despair, ngunit pinoprotektahan siya ni Claude, at ito ay nakakatuwa ng husto sa King of Despair. Sabi niya, laging may mga heroic characters na gaya ni Claude sa bawat istorya, pero ngayon nasa paradigm siya kung saan kailangan niyang protektahan siya mula sa sarili niya at batiin siya ng swerte. Hinawakan siya ni Claude sa kanyang lalamunan at nakaramdam siya ng hindi pagkakaunawaan dahil ayaw niyang masaktan si Willie, ngunit hindi rin niya maihihiwalay sa kanya ang King of Despair. Pinoprotektahan niya pa siya mula sa isang grupo ng mga random na durog na lumilipad sa kanilang daan, at sinubukang gumamit ng Talk no Jutsu sa kanya, ngunit pinabalik siya ng King of Despair na lumilipad gamit ang kanyang psychic powers at sinabing matagal nang nawala si Willie. Sa sandaling iyon, dumating si Leonardo sa eksena at sinabing hindi iyon totoo, at nakikita niya ang totoong Willie na nakatayo sa tabi niya at umiiyak na gusto niyang mabuhay. Pagkatapos ay tinawag niya si Marian at sinabing alam niyang naririnig siya nito, at hinahayaan siyang magpakita ng sarili sa espiritual na mundo bilang isang basag na hadlang. Sinabi niya sa kanya na nandito siya para iligtas siya, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan sa mata upang ipakita ang kanyang paningin sa King of Despair at hinahayaan siyang makita din si Marian. Nang makita siya, nakuha ni Willie ang kanyang kamalayan, at ang King of Despair ay tila nawala sa kanyang katawan ng tuluyan. Niyakap niya si Marian at umiyak at sinabing ayaw niyang mabuhay sa mundong wala siya, ngunit sinabi ni Willie na dapat nilang iligtas ang mundo tulad ng kanilang mga magulang at sinabi sa kanya na tumayo at gawin ang tama. Sa pamamagitan ng mga salitang ito ng paghihikayat, sinabi ni Willie na wala na siyang sapat na lakas para kumpunihin siya, kaya gusto niyang ibigay nito sa kanya ang natitirang kapangyarihan na natitira sa kanya. Pagkatapos ay gagamitin niya ito upang muling may sagawa ang hadlang at patatagin ito. Sumang-ayon si Marian, at naayos ang hadlang at naligtas ang lahat, maliban kina Leonardo at Willie, na nawalan ng isa sa pinakamahalagang tao sa kanila. Lumapit si Leonardo kay Claude, at sinabi niya sa kanya na talagang ipinagmamalaki niya ito sa pagligtas sa mundo at natutuwa siyang tinanggap siya noong ginawa niya ito. Sumang-ayon si Leonardo at nagpasalamat sa kanya para sa papuri, ngunit pagkatapos ay nagsimulang umiyak habang iniisip niya ang tungkol kay White or Marian, at kung paano nawala sa kanya ang tanging pagkakataon na maging isang lalaki, dahil walang ibang babae ang makikipag-date sa kanyang sarili. Tiningnan siya ni Willie sa gilid at sinabing mukha siyang matapang kahit umiiyak, at siya ang pag-asa nila. Pagkatapos nito, nagsisimulang bumalik sa normal ang mga bagay-bagay, at nagpapatuloy ang lahat sa kanilang mga gawain sa nakatutuwang lungsod na ito sa hangganan ng dalawang mundo. At dito nagtatapos ang Season 1 Nanogram Blood Blockade Battlefront.